Pag-usapan pa natin ang microplastics kasama si mobile journalist Denise Valdesancho. Denise, paano ba nagkakaroon ng mga tinatawag na microplastics? Pops J, over time, yung mga plastic na ginagamit natin, lahat naman tayo guilty. Talagang mahalaga, essential ang plastic sa buhay natin. Pero over time, nagde-degrade yan. Yes. Pwedeng dahil sa araw, or in this context, Pops J, no, sa mga gulong ng sasakyan, over time, yung mga, kapag due to friction, di ba, Pops J, yun, nadadamay siya at napupunta siya sa mga alikabok na lalanghap ng mga tao. Pwede rin actually sa mga damit o di kaya yung iba pang mga uri ng plastic tulad ng yung mga nasa inumin natin, yun nga, yung mga nasa damit. Kaya over time, Pops J, nagiging sobrang liit na mga particles niyan, halos hindi na talaga natin siya nakikita sa mata. Denise, itong study na ito, saan ba ginawa at paano rin nila tinest at nalamang may microplastics nga sa alikabok? Pops J, dun sa published na research, nitong mga nakausap nating researchers, scientists, merong isang study, or itong published rather, sa Iligan. So, sa may Iligan City siya, pero meron din tayong study, pero hindi pa siya published, Metro Cebu and Metro Manila. So, syempre, Pops J dito, no, kung ikukumpara doon sa, for example, Metro Manila, mas maraming tao, mas maraming sasakyan, mas marami ang microplastics. Yun yung nakita nila. Compare dito sa Iligan, na meron pa rin tayong microplastics sa mga alikabok sa kalsada, pero mas kakaunti siya compared to dito sa Metro Manila. At nakita nila yan through a strategic na pagpili. Halimbawa sa may Pagkuha ng pavement, samples. pagkuha ng sample. Lalo na sa mga pavement, iipon yung mga alikabok doon. Pinili nila yun. At syempre, dinala sa laboratory. Doon nila nakita na merong microplastics at iba't ibang uri ng plastic ito. Denise, ano ang maaaring maging komplikasyon sa ating kalusugan kapag nalanghap yan? Nabanggit kanina ni Doc doon na unang-unang inflammation. So, syempre, malalanghap natin yan, no? At papasok yan sa organs natin, oxidative stress, naapektuhan long-term yung mga organs natin. At syempre, allergic reaction, Pops J. Hindi lang sa alikabok, pwede ka rin magkaroon ng allergic reaction dahil sa microplastics. Pero the thing is, emerging pa rin yung studies ng microplastic dito sa Pilipinas. Medyo may kakulangan pa rin. Hanggang ngayon, inaaral pa rin nila kung ano yung effect talaga nito sa kalusugan natin dahil may mga ilan na lumalabas, pwedeng mag-cause ito ng dementia, ng iba pang uri ng mga neurotoxicity sa utak, Pops J. Hanggang ngayon, inaaral pa rin yan. Pero yung allergic reaction, inflammation yan, that's Denise, ang pagsusuot ng mask, yun ba ay makakatulong? Yes, Pops J, makakatulong. Lalo na daw yung cloth mask, Pops J. Hindi lang sa alikabok, Pops Lalo J, na you're siguro a rider. yung mga nagmomotor. Oo, gumagamit, anong tawag din yung face mask. Aside sa face mask, maganda talaga preventive measures, Pops J. Lalo na nga sa may mga allergy, dahil alikabok yan. At ang mas malala, yung alikabok may halong plastic na hindi pa natin sure hanggang ngayon kung baka may malala pa yung epekto sa kalusugan natin. Ano ang rekomendasyon ng researchers, Denise, para maiwasang lumala ang problema sa microplastics? Well, Pops J, kung hindi naman natin kayang iwasan, maging Huwag gumamit ng responsable. plastic. Kung kaya, eco-friendly materials, huwag gumamit ng plastic. Kung hindi, ayusin yung pagtapon, yung waste management, itapon sa tamang basurahan. Huwag tayong iwasan nating magkalat lalo na sa kalsada dahil nadadaan-daanan yan ng mga sasakyan. At kung maaari, no, let's raise awareness, let's call out na baka iwasan na nga yung paggamit ng plastic dahil nga itong mga plastic, saglit natin gamitin, pero napakatagal niyang mag-degrade, Pops J. Maabot yan ng milyong-milyong taon. Kaya as much as possible, let's be eco-friendly, Pops J. Maraming salamat, Mobile Journal Denise Valdesancho.